Hello, hello, hello mga kajakol! Just always keep on laughing. Ito pa rin ang nag-iisang sa gabi Bernardo sa umaga. Gusto mo yan? Oh, diba? So ayun na nga, pag-uusapan natin ngayon ang... Teka lang, may kodigo ko dito. 5 rason bakit mas magandang magtrabaho dito sa New Zealand. So meron tayong mga 5, iyan ay akin lamang na pagtanto sa aking isipan at sasabihin ko lamang sa lalim ng aking kaalaman. Char, gusto mo yan? O, diba? So ayun na nga, ang 5 doon, sisimulan natin sa number 5, yun ay ang work balance. So syempre, ang work balance, actually na-compare ko siya dito at saka kung saan ako nanggaling, which is sa UAE. So, ang work balance ay mas maganda ang work balance dito compared doon sa UAE. Kasi dito, magtatrabaho ka lang ng 5 to 6 hours every day. Tapos, 2 days off ka na or minsan mag 3 days off ka pa. Depende yan sa oras na bibigay sa'yo sa iyong company. Tapos, syempre, doon sa Dubai, sa UAE, ang work balance doon, syempre magtatrabaho ka lang naman doon ng 8 to 9 hours per day, tapos isa lang yung off mo. So napakahirap niyang pagsabay-sabayin. So ayun, yung work balance nga sa Dubai, hindi siya ganong kaganda compared dito. Gawa nga ng 6 days ka magtatrabaho, tapos 9 hours pa nga. Pagod ka na, hindi ka na makagala. Minsan pag day off mo, gusto mo na lang matulog, maglaba. Dito, after 6 hours ng duty mo or 7 hours ng duty mo, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, kung ano man yung gusto mong gawin, mag-jackal, just always keep on laughing, yung mga ganyan, charot-charot lang yan. Tapos syempre, pwede kang makakapaglaba ka, tapos pwede kang makipag-meet sa mga friends mo, sa family, kung may family kayo dito. Unlike dun sa Dubai na, after mo magtrabaho nga ng 9 hours, syempre, 9 hours yun, nakatayo ka maghapon, or kung nakaupo ka man, syempre pagod na pagod ka na nun, no? Tapos gusto mo na lang matulog ng diretso para bukas pagpasok mo o may energy ka. Unlike dito na kahit naman mapagod ka sa trabaho dito, hindi ganun kapagod tulad dun sa Dubai. So ayun na nga, at natapos na tayo sa number 5. Magdadako na tayo ngayon sa number 4. So ang number 4 ay yung climate. So ayan na po, dito na po papasok ang pinakamagandang experience nyo sa balat ng lupa. So ang climate dito ay 4 na season. Winter, summer, spring, and fall. Yung fall, wag ka lang mafo-fall sa taong hindi ka naman gusto. Ganon. Charot lang yon. Pero syempre, yun na nga, yung winter dito, so alam nyo naman, mag-i-snow, ayan, yung winter na ganyan, winter sonata, mararanasan nyo kung paano kumain ng snow, yung mga ganyan, pwede nyo gawing slurpee, char. Pero tapos, yung summer naman dito, para lang din tayong nasa Baguio, ganoon yung summer nila dito. Para kang nasa Baguio, every napupunta ka ng Baguio, ganoon yung summer dito. Tapos, syempre, nandoon na rin yung winter, spring, fall, yung mga ganyan. Doon kasi sa pinuntahan ko nga, yung sa pinanggalingan ko sa Dubai, sus ko, 2 laang. Winter doon, pero hindi naman ganun kalamig. Tapos, ang sobrang init doon, para kang nasa Pugon. Diyos ko, nag-54 degree doon. Kaya naman po, hindi mo nagugustuhin po lumabas pagka nandoon ka. Gusto mo na magstay sa bahay kasi nga, free aircon, yung mga ganyan. Dito, hindi na namin kailangan ng aircon pag summer, gawa nga ng sobrang lamig pa rin, para kang nasa Baguio nga. So, iyon ang mga kaibahan niya, tulad ng doon makakapagpirito ka ng itlog sa kalsada nang hindi gumagamit ng mantika at ng stove, gawa ng sobrang init nga. Dito naman, hindi ka pwede magpirito, syempre, kasi nga, hindi naman siya ganun kainit. So, ayun lang yung climate na sana ma-experience nyo din yung mga na-experience ko na dito. So, ayun na nga, sa number 3, hindi mawawala ang breathtaking scenery dito sa New Zealand. So, ano-ano nga ba yun? So, syempre, meron dito na mga hot air balloon, bungee jumping, paragliding, skiing. Yung mga skiing, yung sa mga bundok-bundok, yung mga ganyan. Tapos, so, syempre, meron din mga speedboat, yung sobrang bilis na akala mo naman nakasakit ka sa roller coaster. Mga ganon.
Tapos, ang kagandahan lang dito sa Queenstown, dito napakadaming mga tourist spot unlike sa Wellington, sa Auckland, sa Christchurch. Yung mga ganyan, kukonti lang yung mga tourist spot nila dyan. Pero pagdating dito sa New Zealand, ikaw na magsasawa at ikaw na ang bibitaw sa mga gusto mong gawin dito sa mga tourist spot. Dahil nga hindi mo alam kung alin yung uunahin mo. Pero yung jowa mo, hindi ka naman inuna. Ganon! Charot! So, ayun na nga. Kaya kung gusto nyo, pumunta lang kayo dito sa Queenstown, New Zealand para ma-experience nyo din yung mga tourist spot na nandito. Maa-amaze kayo. So, ayun na nga. Pupunta na tayo sa number 2. Yan ay ang mga tao dito sa New Zealand. Ang mga lokal dito sa New Zealand. So, ang napansin ko pala dito sa mga tao dito, every time na lalabas ako ng bahay at may makakasalubong ako, sila kagad ang mag-smile sa iyo at syempre unang babati sa iyo ng mga good morning, how are you doing, are you feeling great, yung mga ganyang eksena. Pero minsan syempre sa sobrang slang nila, hindi mo nang maintindihan, sasabihin mo na lang yeah, charot. Pero syempre maintindihan nyo rin naman yun, charot-charot lang yung mga hindi natin maintindihan. Pero doon kasi sa Dubai, pag ikaw lumabas, ang babati lang sa'yo talaga doon yung mga kakilala mo na nakakasalubong mo araw-araw, ganun. Unlike dito na kahit hindi ka nila kakilala, Diyos ko dahil, sasabihin ko sa iyo, pwede mo silang pagmanuhan sa sobrang bait. Ang hospitality nila dito, para din naman mga Pilipino, maganda yung pag-ano nila ng kanilang hospitality. Pero syempre, sa atin kasi, sa Pilipinas, hindi ka naman nila babatiin ng hindi ka nila, walang kailangan yung mga ganyan, charing. Pero dito kasi talaga as in babatiin ka nila kahit saan kanila makita. So, ayun lang ating number 2, yung mga tao dito sa New Zealand. So, ayun na nga, pupunta na tayo syempre. Alam ko namang ito na ang pinakihintay nyo, ang number 1. Syempre, ang number 1 sa aking listahan, walang iba kundi ang salary. Nakikita nyo ba? Salary, o, diba? Char lang yan. Pero ayun na nga, ang salary dito kasi, ang binibigay talaga ng mga employer dito is per hour. So, 25 siya per hour pataas. Depende siya sa company na mapapasukan nyo dito. So, for yung sahod ko nga dito is every week. So, sumasahod ako dito every week ng around 668 something ganyan. Every week lang yun ha, tapos iles mo na lang yung mga bilihin mo, yung grocery, bayad sa bahay ng every week din. Tapos, compare naman doon sa pinanggalingan ko, which is UAE, sasahod ka doon ng 2,700 to 3,000 dirhams. Ano na yon, isang buwan. So, syempre, yung mga kalagitaan mo ng buwan, dumadaan yan, nauubusan ka ng pera. Unlike naman dito sa New Zealand, kahit na 3 days pa or 2 days pa bago sumahod, hindi pa nauubos yung pera mo. Gawa nga ng 1 linggo lang naman yung pagitan ng sahod mo. So, makakaipon ka talaga dito, unlike dun sa Dubai, na talagang monthly ang sahod, hindi ka naman makakaipon, may ipon mo lang doon ay resibo at minsan may utang ka pang kasama. Dito naman, sobrang bilis lang din ang sahod mo at sobrang bilis lang din naman napapasok ulit yung panibagong sahod mo. So kaya kung ako sa inyo, maghanap na kayo ng mga nagbibigay ng work visa para naman ma-experience nyo rin yung mga na-experience namin dito at para ma-compare nyo din kung paano nga ba yung kalakaran dito at kalakaran sa mga panggagalingan nyo. So ayun lamang mga Team Jackal. Huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. At ito pa rin po ang nag-iisang Mahas sa gabi at Bernardo sa umaga. Huwag kalimutang mag-Jackal. Just always keep on laughing. See you sa mga susunod na video. Bye!